Focus at konsentrasyon. Praise God. Bibigyan po natin ng pamagat ang mensahe na binigay ng Panginoon sa aking puso na meron pong pamagat na sa English, Build Your Ministry. Build your nice. Itatag mo ang ministeryo. Amen. Praise God. So ano ba ang ministry sa pagkaunawa po natin mga Ministry kapatid? tayo. Ministry. Isa sa lahat ang religion. Ministry, amen, praise God. Sabi po dito, mapatid, upang ating pong maunawaan at maintindihang mabuti, ang ibig sabihin po ng ministry, the work or vocation of a minister of religion. Ito po ay isang trabaho ng isang manggagawa sa isang relihiyon o isang organisasyon. So, ang ministry ay isang bukasyon o isang pagtawag sa atin mga kapatid o ating pong mga ginagampanan sa loob ng iglesia ng Panginoon. Sino po ang merong mga ministry dito po sa ubasan ng Panginoon? Amen. Marami po tinawag sa atin mga kapatid sa pamagitan ng ministry sa pagpapagamit sa pag-awitan. Diba? Sino po yung mga song leader na sa music team? Ito po ay isang ministry na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang iba naman ay tinawag sa tagapagsalita. Amen. Meron na po tayong mga nakikita na natututo nang mag-share ng salita ng Panginoon. At napakaganda ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin dahil tunay nga na mayroong Espiritu ng Diyos na nagtuturo po sa atin. Amen? Dahil hindi naman po tayo professional pagdating sa pagtuturo. Pero kapag tayo po ay tumatayo dito mga kapatid, yung Espiritu ng Panginoon ang siya na pong nagsasalita sa ating pong kalagitnaan. Kaya mga kapatid, bawat salita na namumutawi sa bawat nangangaral o nagtuturo dito mga kapatid, meron pong pagpunas ng Panginoon. Ito po ay salita ng Panginoon at hindi dapat manggaling sa salita ng tao lamang. Kaya bawat salita o bawat emosyon na ating pong nararamdaman, ito po ay pangungusap ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming tinawag sa ministry o sa gawain ang kanila pong tungkulin, ang iba naman ay musikero. Amen. Pero let's pray na meron pong magiging mga musician dito. Hindi lang po mananatiling si pastor ang taga-gitara at taga-awit. I believe, mga kapatid. And alam ko po sa buong puso ko dahil tayo po nagpapagamit sa Lord, hindi po hayaan ng Panginoon na wala po siyang ipapadala na manggagawa sa kanyang ubasan. Ang gusto lang po ng Panginoon, ang ating pong natutunan kanina, obey. Amen. Napakaganda po ng ating napulot na salita, na rima ng Panginoon sa puso ni Sister Joanne. Amen. I'm so blessed kanina mga kapatid na tinitingnan ko lang ang bawat isang mga kapatiran. Inoobserbahan ko po kayo na kung sino talaga yung seryoso at talagang ginagamit ng Panginoon. Makikita ko yan sa kanilang pananalita, sa kanilang pagkilos mga kapatid bilang isang Kristiyano. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron na pong mga manggagawa na katulong tayo dito po sa FPCI. At isa ka doon mga kapatid, isa tayo na tinawag ng Panginoon upang magministeryo sa kanya pong ubasan. Ating pong nabasa kanina yung ating pong key verse na sabi po sa Ephesians, doon po sa verse 22, to put off your old self. Para po mabuild natin ang ating ministry na pagkatawag sa ating Panginoon, dapat alisin po natin yung old self natin, yung sinasabi na corrupted by its deceitful desires. Ito po kasi yung ating mga isipan noon, nang hindi pa tayo nakakakilala sa Lord, marami pong corrupted. Ibig sabihin ng corrupt, yung kumbaga sa computer, may mga sira na. Meron pong mga virus. At marami na pong mga humahadlang para hindi mag-function ng maayos ang isang computer. Ganon din po sa ating pong old life, hindi na po nagpa-function ng maganda sa paningin ng Lord dahil ito po ay luma. Kaya nga sabi ng verse 23, new in the attitude of your minds.
Magbago po tayo ng ating pag-iisip sa Espiritu ng ating Panginoon. At sa verse 24, ang sabi ng Lord, new self. Baguhin po natin ang ating mga sarili. Katulad po ng righteousness and holy. We are created to be holy and to be righteous. To build your ministry, mga kapatid, you need to be convinced. Kapag hindi po tayo convinced sa salita ng Panginoon, never na never, mga kapatid, na tayo po lalago sa ministry. Amen? Tunay nga na napakahirap maglingkod sa isang tao na wala po siyang conversion o convince sa kanyang puso sa pagsunod ng Lord. Sa pagsunod sa Lord, mga kapatid. Dapat maintindihan natin ang pagkatawag kung bakit ka pinili ng Panginoon. At nung tayo po ay tumanggap ng bautismo, kanina nabanggit din, ay hindi lamang doon, mga kapatid, natatapos ang ating pong paglilingkod. Hindi po tayo naligtas dahil nagpabautismo lamang tayo. We have an obligation na kalakip sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Merong ang isang sinabi sa Bible, obedience is better than sacrifice. Napakaganda, mga kapatid, yung pagsunod. Sabi nga, mas dakila ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo. Hindi po basihan ng Panginoon na tayo po ay sumusuporta financial sa ating Panginoon. Kasi minsan may mga ibang denomination, nakapokus lang po sila sa pagbibigayan, financial. Pero kulang po sila sa pag-obey. Sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Ang ating pong pagsasakripisyo, pagdalo-dalo natin ng mga gawain sa every fellowship, hindi po masama. Pero ang sabi ng Biblia, obedience is better than sacrifice. Unahin natin ang pagsunod. Kaya nga kanina nabanggit, mas maganda laging inuuna natin si Lord. Kapag tayo po ay may mga pagsubok sa ating buhay, sino po ang ating unang nilalapitan? Ang ating pong Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord, unahin natin siya at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Amen. Kumpleto na po yung mensahe ng Matthew 6:33. Kapag ating pong sinunod ang ating Panginoon una sa lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Marami man tayong pagsubok ngayon, mga problema, kapag inuna natin si Lord, mga kapatid, ang kanyang pangako, idaragdag niya lahat sa atin. Ano ang kulang sa atin? Solusyon sa pagsubok, idaragdag ng Panginoon sa atin yan, sapagkat yun po ang nakasulat. To build your ministry is like changing the old mind. Kung meron po tayong mga dating mga corrupt na isipan, para po ma-build ang pagkatawag ng Panginoon at magampanan natin ang ating obligasyon, ay magbago po tayo ng pag-iisip. Amen. Meron nga tayong mga bad habits, di ba? Sino po yung laging nagpupuyat? Laging nasa cellphone. At ang cellphone lang, mga kapatid, ay wala namang purpose ang ating pagsiselfon. Wala po akong pinapatamaan dahil ako rin mismo ay nagsiselfon, mga kapatid. Tandaan po natin ang bawat preaching, hindi lang po sa inyo, minsan sa amin din mga pastor. Amen? Amen. So, ang pagsasayang ng oras, mga kapatid, at inuuna ang ibang bagay, kaya minsan, tingnan nyo, mas nagkukulang tayo sa pakikipag-fellowship sa Lord. Amen. Pero kung unahin natin ang Panginoon, kaya nga meron po nga tayong napag-aralan, no breakfast kapag walang devotion. Amen. Paggising natin sa umaga, hindi muna dapat tayo pakainin ang laman natin, pakainin muna natin ang ating kaluluwa. Una, basahin muna natin kahit isang verse. Mabasa natin, thank you Lord, salamat sa salita mo, sapagkat bawat bersikulo, mga kapatid, na mababasa natin, meron po yung pangungusap ang Panginoon. Amen. Dahil bawat verse na ibibigay sa iyo ng Panginoon, ito po ay sagot sa ating mga katanungan. Dahil minsan meron po tayong tanong na hindi natin maipaliwanag bakit nangyayari sa ating mga buhay. Lord, bakit po ganito? Pag nagbuklat ka ng Bible,
meron siyang sasabing diretsong pangungusap sa atin. At maintindihan mo yan dahil yung Espiritu ng Diyos kumukonek po sa atin. Kaya nga, to build your ministry is like changing the old mind. Ano po ang sabi ng Romans 12 verse 2? Ito po ay sinasabi po sa English, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag po tayong makiayon sa sanlibutan. Ano po ba ang takbo ng sanlibutan ngayon, mga kapatid? Yung kasiyahan. Amen. Yung mas priority nila yung happiness bago ang Panginoon. Hindi po masama ang maging masaya dahil ang pangako ng Lord, maging masaya po tayo, mga kapatid. Hindi po niya niloob na tayo po'y saktan o pahirapan, mga kapatid, ngunit bigyan ng pag-asa. Kaya nga sabi sa Tagalog, huwag magsiayon sa sanlibutan. Magbago ng inyong pag-iisip. Bakit inuutos ng Panginoon na magbago tayo ng pag-iisip? Dahil nga, mga kapatid, ang ating mga lumang pag-iisip ay corrupted. Kumbaga sa computer, meron na pong virus. Kaya nga, lagi pong nagpapalinis, di ba, ang computer? Anong tawag doon? Nire-reformat o nililinis, di ba, pag may virus, para gumana po ng maayos o ini-scan. Bakit kailangan i-scan? Para maging mas maganda po ang flow. Kumbaga sa tubig, di ba, pag may barado ang kanal, nililinis. Kapag hindi po nalinis ang baradong kanal, stagnant po ang tubig. At kapag na-stagnant at walang pagkilos sa maraming panahon, ito po ay nangangamoy. Amen. Nagkakaroon po siya ng mga bakterya at naiipon, mga kapatid, yung mga sanga-sanga. Kaya kapag tayo po ay meron pong stagnant spirit, diyan na po papasok ang kaaway. Marami na tayong maiisip. At mapapagbintangan pa natin minsan yung mga leader natin. Kasi si pastor, hindi yata nag-pray ng maayos. Kaya hindi ako lumalago. Kasi si brother, kasi si sister, nakakainis kapag siya ay nagsasalita, ang kanyang mga salita ay masasakit. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung ito po yung eksaktong sinasabi na open rebuke is better than secret love. Kapag tayo po ay tinutuwid o sinusuway ng Panginoon o sa salita ng Panginoon, ito po ay may kasama pong sikretong pagmamahal. Huwag po nating i-take, mga kapatid, kapag tayo po ay kinokorek na nagagalit ang nagtutuwid. Ang salita ng Panginoon ay banal, mga kapatid. Ito po ay perpekto at hindi po ito maaring magkamali. Kaya nga, tumatayo sa pulpito, lagi po silang nananalangin muna. Na pangunahan ng Panginoon ang lalabas sa kanilang mga labi upang maging pagpapala sa maaabot ng kanyang salita. Palakpakan po natin ng Lord. Build your ministry, our thought process. Ang ating pong mga isipan, hindi naman instant, mga kapatid, na perfecto na agad si brother, si sister. Ang pagbabago, mga kapatid, ay dinidevelop. Kumbaga sa isang sistema, sa isang dinidevelop na kumbaga sa mga organization or website, kailangan niya munang merong developer. Ano yung developer? Yung po yung nagde-develop ng isang sistema kung saan mapapatakbo niya ng maayos ang isang website. Kumbaga sa mga networking, meron po silang system. A, B, tapos branch. Di ba? Narinig nyo na po ba yung mga networking business? Nagkakaroon po ng developer doon upang ma-process. Sa ating pong mga buhay Kristiyano, kung tayo po ay na-convert kahapon, hindi naman po agad overnight na ikaw ay liwanag na agad ng sanlibutan. Hindi po tayo perfecto. Kahit na meron nga po matagal na Kristiyano, hindi pa rin siya nakikitaan ng liwanag. Pero wag po nating tingnan ito, mga kapatid, na isang katitisuran. Ilagay po natin sa isipan natin, hindi pa tapos ang Lord na baguhin siya. Amen. Amen. Dahil ang pagbabago, mga kapatid, ay meron pong proseso para po ma-build ang ating pong ministry pagkatawag sa ating Panginoon. Magpabago tayo ng isipan sa ating Panginoon.
Amen. Huwag po nating hayaan na stagnant lang tayo na ganito lang ang way of living ko bilang isang Kristiyano. Huwag tayong papayag. Dahil tatagal tayo ng 1 taon, 5 taon, 10 taon, ganun pa rin tayo pag pinayagan natin na maging ganun ang ating pag-iisip. Amen. Meron nga tayong awit kanina, binabago niya ako araw-araw. Dapat nababago po tayo araw-araw. Sino po hindi tumataas ang edad dito every year? Di ba? Every year, nababago ang edad natin. Na noon, 10 years ago, hindi naman pwedeng 10 years, yung pa rin ang edad natin. Pero merong mga bine-bless ng Lord, 10 years ago, ganun pa rin yung kanilang mga mukha. Amen. Bata pa. Pero mas maganda mga kapatid na binabago tayo ng Panginoon araw-araw dahil yan po ang kalooban ng Lord na ilalagak natin doon. Sabi nga, ilagak natin ang ating isipan doon po sa makalangit na pag-iisip. Amen. Set your minds on things above, not on the earthly things. Sabi po yan ng Colossians chapter 3 verse 2. Ilagak natin ang ating mga isipan. Saan po? Ang sabi ng Bible, doon po sa mga makalangit na pag-iisip. Huwag na natin ilagay ang ating isipan na paano ba ako magiging masaya? Kasi ang kasiyahan mga patid, ang mga taga-sanlibutan, hinahanap po nila doon po sa mga bote. Ang sanlibutan, gusto nilang makalimot sa problema, kailangan iinom muna sila ng mga ilang bote, pagkatapos sila po ay lasing na, masaya na silang nagkikwentuhan, makulit na. At sasabihin niya, oh, aking asawa, bigyan mo pa ako ng pulutan dyan. O aking anak, bakit tahimik ka dyan? Makulit na. Doon, kumukuha ng lakas, mapatid. Pero, ang Panginoon, mapatid, ang sabi niya, ilagak mo ang iyong pag-iisip doon sa makalangit na isipan. Kung hinahanap natin, mapatid, ang kapayapaan, kagalakan, sa Panginoon, meron pong kapayapaan, mapatid. Build your ministry. Sa pagbibuild natin ng ministry, mapatid, ito po yung pinakamahalaga. Be disciplined. Ano po yung sinasabi ng be disciplined? Discipline yourself unto godliness. Kanina po, mapatid, ito po, gusto ko lang ituro sa atin dahil kapag hindi po natin natututunan, hindi po natin alam. Amen. Sa bawat bagay, meron pong mga, kumbaga, programa. Kapag ikaw po ay isang teacher, hindi ka po pwedeng maging student na nakikinig. Kapag ikaw ay student, makikinig lang po tayo sa isang teacher. Amen. Paano po yun? Kapag may nagtuturo, mapatid, makikinig lang po tayo, hindi po tayo magsasalita. So, kailangan po natin magkaroon ng kaayusan. Kapag mayroon pong nagsasalita, pwede tayong pwede po bang magbigay ng karagdagan yun. Huwag po tayong sisingit agad kapag mayroon pong nagsasalita. Ito po ay pagsasaayos. Kapag sa awitan naman, mapatid, kapag may song leader, siya po yung may karapatang mag-lead. Huwag po tayong magli-lead kapag hindi po tayo lead. Mag-awit lang po tayo, mag-worship tayo sa way of worship po natin. Hindi po natin pwedeng pangunahan yung nagli-lead. Magpapag-aralan po natin yung pulpit ministry. Nakausap ko na rin si Brother Eddie dyan dahil binigyan po ako ni Pastor Picar ng pagtuturo tungkol sa pagtayo po dito sa pulpit. Amen. So marami po mapatid na pagdidisiplina. Sabi nga, be disciplined. Kapag gusto po natin maitatag ang ministry na binigay sa atin ng Panginoon, discipline yourself unto godliness. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 7, dadapwat, itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. 1 Timothy chapter 4 verse 7. There is no way to godliness and blessing except through discipline. Ang Kristiyanong walang disiplina, tandaan natin mga kapatid, ay Kristiyanong talunan. Undisciplined Christians are defeated Christian. Ang Diablo, mga kapatid, masayang-masaya kapag alam niya ang isang Kristiyano walang disiplina. Wala siyang sinusunod na batas sa utos ng Panginoon, kaya
ito po ay Kristiyanong defeated. Bakit mga kapatid? Kapag may pagsubok, hindi niya po alam kung saan siya pupunta. Ang defeated Christian, mga kapatid, pumupunta sa sanlibutan. Akala nila doon ang mayroong kapayapaan. Pero pagdating ng panahon, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan, doon po sa nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sabi po sa verse 8, sa 1 Timothy 4, verse 8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Kailangan po natin mag-exercise, mga kapatid. Hindi lang tayo nagtatrabaho, di ba? Akala natin yung pagtatrabaho natin, exercise yun. Hindi yun, mga kapatid, exercise. Nagpapagod lang tayo. Iba po yung nagja-jogging, nagpapapawis tayo, mga kapatid. Meron pong pakinabang, sabi ng Bible. Ngunit, ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinapakinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kapag tayo po ay namuhay ng meron pong kabanalan, ito po ay may malaking pakinabang. At pangako sa atin ng Panginoon, alam niyo ang pangako niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakaigsi lang po ang buhay natin dito sa mundo. Akala natin pag umabot tayo ng 100 years old, mahaba na yun. Maigsi pa rin yun. At ang shelf life ng mga tao sa mundo ngayon, mga kapatid, ay 70. Pag ikaw ay naka-reach ng 70, malakas ka. Kapag malakas ang katawan mo, sabi ng Biblia, abot ka ng 80, 90, extension po yung mga kapatid. Ilan taon na po tayo ngayon, mga kapatid. Ang iba ay meron ng 60 years old dito. Hindi natin alam kung kailan na tatawagin tayo ng Panginoon. Ang tanong, are you ready to meet the Lord? Amen. Kaya nga meron pong gawain, meron pong pagtuturo, mga kapatid, i-build natin ang ministry na binigay ng Lord sa atin. Upang hindi tayo magiba, mga kapatid, sa mga pagsubok, kailangan natin magkaroon ng disiplina sa Diyos. Sapagkat ang nagpapadisiplina sa Diyos, yaon lamang yung nagtatagumpay. Amen? Sino po ang gustong magpadisiplina sa ating Panginoon? Kapag tayo po ay tutuwid ng Panginoon, ilagay natin sa puso natin, thank you Lord, pinapaalalahanan mo lang pala ako. Huwag kayong magagalit o huwag tayong masasaktan, mga kapatid, na igagawin natin personal. Si pastor ako, pinapatamaan na naman ako. Hindi po natin dapat maging mindset na ang pastor nagpapatama. Ang gusto po ng mga pastor o mga teachers, tayo po ay maidisiplina para po magkaroon po tayo ng pagtatagumpay sa harapan ng Panginoon. Purihin natin ang Lord. Kapag tayo ay kinutuwid, lagi lang natin sasabihin, pag tinatamaan ka, praise the Lord. Thank you, Jesus. Minsan, mga kapatid, pag nasasaktan na tayo, masakit na. Magpasalamat pa rin tayo sa Lord kasi titingnan ng Lord kung paano tayo mag-u-obey sa Kanya. Amen. Dahil ang totoong pagpapasakop sa Panginoon, merong kalakip na obedience. Amen. Meron nga illustration kanina ng Sister Joanne na inutusan sa isang labanan si Saul. Inutos. Pero magandang intention niya, mga kapatid. Ibibigay ko to sa Lord para ma-impress ko siya. Pero ang instruction ay iba, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng baliin ang instruction. Kapag yung po ang instruction, huwag tayong gumawa ng ibang way of instruction. Maganda man ang ating motibo, mga kapatid, pero hindi po yan ang totoong pagsunod. Ang totoong pagsunod kung ano ang sinabi sa isang pagbibigay ng batas o kalatas, yun po yung sundin natin. Amen. Kaya mga kapatid, tandaan natin sa gawain ng Panginoon, ng unang masusunod, batas ng Panginoon. Hindi po natin batas. Amen. Hindi batas ng tao. Kaya tandaan po natin sa church, meron pong dapat kayusan. Kapag meron tayong programa, huwag tayo agad magdidesisyon nang hindi po natin napag-usapan. Amen. Kasi marami, mga kapatid, ang matitisod. Sabihin na natin, bakit ganon? Hindi na ipaprocess. Kaya kailangan natin magkaroon ng kaayusan sa bawat gagawin natin. Alam nyo ba, mga kapatid, ang sabi ng Romans 8:37, we are more than conquerors through Christ Jesus who loves us.
Mananagumpay tayo, mapatid, dahil tayo tinawag ng Panginoon, hindi po tayo magiging talunang Kristiyano. Ang mga talunang Kristiyano, mapatid, yun kung walang disiplinang Kristiyano. Amen? Kaya nga, pag meron kang organisasyong sinasamahan, kailangan nating magpasakop. Kapag, especially, lalo na tayo po ay nasa ministry, kaya nga lagi natin sinasabi, magpapaalam muna tayo. Kapag meron tayong mga plano o programa, sasabihin muna natin para mabasbasan o mabigyan ng magandang payo kung ito man ay kalooban ng Lord. Amen. Bago tayo magdesisyon, kasi iba yung nagpapaalam o pinapaalam. Iba po yun. Kaya mas maganda po yung nagpapaalam. Bakit personal ko naman yan, Pastor? Iba po kasi yung nasa church tayo at lalo na kung leader ka, dapat magpapasakop ka sa isang batas, mga kapatid. Amen. Amen. You will not succeed spiritually if you do not become a disciplined person. Amen. Matigas na yan, mga kapatid. Kapag ikaw ay hindi nagiging disiplinadong Kristiyano, hindi ka magsasuccessful as a spiritual o yung paglago mo. Kaya minsan, ang tagal lumago kasi matigas ang ulo. Sino po ang matigas ang ulo dito, mga kapatid? Ang malalambot ang ulo, mabubutas ang bumbunan. Di ba, ang mga baby, malalambot ang kanilang ulo dahil bata sila. Pero tayo, matigas ang ulo, pero huwag natin igawa ang ating pagkatigas na ulo sa ating karakter. Amen? Sumunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Alam nyo ba ang sabi ni Plato? Kung alam nyo po, kung kilala nyo si Plato, ang sabi niya, the first and the best victory is the conquer selves. Plato, ito yung taga-Roma siguro ito, si Plato. Ang sabi niya, the best victory is to conquer self. Kung gusto nating managumpay, unahin nating talunin ang sarili natin. Dahil ang sarili natin ang ating number one enemy. Minsan, di ba, parang nakakatamad mag-church kasi wala pa naman tayong magandang place. Doon lang tayo sa mga bahay-bahay. Pero the best victory is to conquer ourselves. Nanagumpay tayo, kapatid, kasi narito ka. Inuna mo ang gawain ng Panginoon. Amen. Alam nyo, si Manny Pacquiao, ang kanya pong naging secret weapon para maging successful siya, yung pagiging disiplinado. Nagtitrain siya, mga kapatid, ang sabi ng isang article, kapag siya po ay nagtitrain, sobra sa oras ng inalagay sa kanyang time. Kung siya ay 8 hours na nagtitraining, dinadagdagan po niya ng another 4 hours. Talagang pinipiga niya yung kanyang sarili, mga kapatid, para mas lalo siyang maging matagal yung kanyang stamina doon po sa labanan. Yun po ang sikreto ng isang disiplinadong Kristiyano. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nagpipiga ng ating sarili sa pananampalataya natin, paano natin pipigain? Magdadasal tayo, mga kapatid, na meron pong taimtim na pakikipag-usap sa Lord. Kasi kung ang prayer natin ay shallow lang, thank you Lord, hallelujah, bukas na po, thank you. Pag-gising natin, mapatid, ganun pa rin yung prayer natin. Maigsi, kasi nagmamadali na tayo papasok. Magbigay po tayo ng oras o altar sa ating Panginoon. Katulad po kapag meron po tayong vigil prayer. Maski makatulugan mo, pag nagising ka, mag-pray ka pa rin. Ganon din po kami, mga kapatid. Akala nyo kayo lang nakakatulog. Kakatulog din kami, mga kapatid. Napapagod kami. Pero pagkagising namin, nagpe-pray din kami. Magugulat ka na lang, maigsi lang yung 30 minutes. Isang oras talaga. Na, paglalo na kung masarap yung pakikipag-usap natin sa Lord, inaabot pa yan ng 2 oras. Pag nag-overnight po kami sa Pilipinas, ang haba. Binibigyan kami ni Pastor Picar, kayong 12 to 1, straight doon kayo sa room. Tapos, habang yung mga naiiwan, nagpe-fellowship, nagba-Bible study. Pagkatapos ng 12 to 1, yung 1 to 2, pupunta doon, babalik naman yan. Merong nagtuturo. Wala pong tulugan talaga hanggang alas 6 na umaga. Pero dahil tayo po ay nagtatrabaho, binigay na po natin sa online ang ating pong prayer. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon dahil sa bawat panalangin,
meron pong kaluluwa na inaangat ng Panginoon, nililigtas ng Lord. Kung ang ating pong mga mahal sa buhay ay nasa kapahamakan sa oras na yon, kapag nagsama-sama po tayo ng prayer, ililigtas po yan ng Lord. So the key to become disciplined, tandaan natin, is motivation. Kapag wala kasi tayong motivation, mapatid, o walang nagmo-motivate sa atin, hindi po tayo talaga magpe-pray. Amen. Tatama rin tayo. Pero kung meron kang motibasyon, meron kang dahilan kung bakit kailangan mong magpadisiplina, ito po ay magpo-progress sa ating pong mga buhay Kristiyano. Amen. Discipline is remembering what you want. Kung meron kang pangangailangan at disiplina, ano ba ang purpose mo? Ano bang gusto mo? Si Manny Pacquiao, gusto niyang maging champion. Gusto niyang makaangat sa buhay ng kahirapan. Kailangan ako mag-champion. Kapag hindi ako nag-champion, mananatili akong mahirap. Kaya tayo mapatid, kung iisipin natin lagi sa ating pagkaunawa, kung hindi ako magpapakatatag, magpapakalago, maging active sa paglilingkod sa Lord, ako ay matatalo at magiging talunan. Pero kung nakalagay sa isipan natin, kahit na anong mangyari, umalis si brother, wala si sister, hindi atin ang paborito kong nakikita ko, nakasama ko, magpapatuloy ako, lalago tayo. Amen. Dahil ang Panginoon, maglalagay po siya ng mga talagang karapat-dapat na kanyang tinawag, sapagkat ang mga tinatawag ng Lord, yung po yung sumusunod. At ang lahat ng tinatawag na Lord, tinatawag po yung tupa. Amen. Kapag hindi ka natupa, mapatid, ibibigay ng sign ng Panginoon o mararamdaman natin kung hindi tayo tupa, tayo po yung hindi sumusunod sa Lord. At tatawagin po tayong kambing. Kapag, dahil ang karakter po ng kambing, he never obey. He never listen. Tandaan po natin, kahit na tawagin mong kambing, tapos, wag kang dudumi dyan. Dudumi, bilog-bilog pa. Iihe. Pero tawagin mo ang tupa, isang paswit mo lang, sunod-sunod sila mapatid. Walang question, walang pag-aalinlangan dahil naririnig nila yung kanilang pastol. Amen. Kaya ganun po ang maging ugali ng mga Kristiyano, maririnig natin ang tinig ng ating pastol dahil tayo po ay tupa. Amen. Kapag hindi tayo tupa, ibig sabihin, sumusuway tayo. Wag po tayong papayag na tawaging kambing. Kasi kapag kambing tayo mapatid, ay magiging pahirap po tayo sa church. Amen. Ang lahat ng tupa magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Kung gusto nating gamitin ng Diyos sa ministry, train ourselves. Magkaroon ka ng isang pagsasanay. Unang pagsasanay, mapatid, para tumibay ka o tumibay tayo, maging mapanalangin tayo. Kapag ikaw ay naging mapanalangin Kristiyano, mapatid, kahit na ano pa yung naririnig mong mga negative sa paligid mo, hindi mo yan papansinin. Manghihina ka man, sasabihin mo lang, in Jesus' name, umalis ka sa aking isipan. Maglilingkod ako sa iyo dahil kailangan mo ako, Panginoon. Amen. Hindi tayo tumitingin, mapatid, sa bilang, hindi tayo tumitingin sa ganda ng mga instrument, sa ganda ng mga boses na umaawit. Tumitingin tayo, mapatid, sa ganda ng presensya ng ating Panginoon. Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi po, at kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Kung gusto po nating maging malakas na Kristiyano, hinalintulad po sa pakikipaglaban sa sports. Di ba, ang lalaban sa track and field, kapag hindi po siya natulog ng maaga, at hindi po siya nag-jogging, mapatid, araw-araw, manghihina po yung kanyang resistensya. Ganon din po sa ating mga Kristiyano, mapatid, kapag hindi tayo nakikipag-fellowship, mas marami pa po, mapatid, yung ating pong fellowship sa labas. Sigurado, mapatid, sa paglalaban natin ng faith natin, madali tayong manghina.
Madali na tayong matisod dahil kulang po tayo sa training. Pero kung meron po tayong discipline, sabi nga, discipline is an ongoing process, not a quick fix. Kapag nagsimula po tayong magpadisiplina, hindi naman instant, si Sister Glo ay napakagaling na mag-quote ng Bible. Hindi pa agad yan. Kailangan nating magdisiplina sa pamagitan ng pagbubuklat ng Biblia. Kapag hindi mo nabubuklat ang Bible, ano ang iyong masasabi? Tatanungin ka sa labas, ano ang denomination mo ngayon? Born again Christian ako, sis. Saan ka? Doon sa FPCI. Anong denomination? Born again. Ano ba yung born again? Ay, di ko alam. Tatanong ko kay Brother Eddie kasi mas marunong yun magpaliwanag. Tatanong ko kay Sister Juliet. Kailangan alam natin kung ano yung ibig sabihin ng born again. Ang born again, mga kapatid, tandaan nyo, is a experience. Ito po ay ating naranasan. Tinawag tayo ng Panginoon dahil binago ka ng Panginoon. Nagkaroon ka ng pagbabago na dati yung isipan natin, ganun lang, pupunta ako sa panipestimyo, magtuturok ako ng kandila, pagkatapos noon, ganun, alis na, kain tayo sa KFC, mabait na ako. Hindi lang po ganun, mapatid. Ang pagbabago dapat ng isipan natin, yung ngayon, ginagawa mo ngayon. Marunong ka nang magtaas ng kamay. Marunong ka nang magsabi ng praise the Lord. Marunong ka nang sumigaw, marunong ka nang tumalo, na hallelujah. Hindi ka na nahihiya, mapatid, na sabihin ng isa, si sister overacting. Dahil naintindihan mo na, mapatid, yung pag-worship. Dati, mapatid, di ba, nakapamulsa lang tayo nung unang dalo natin sa church. Ano ba yung ginagawa ni sister? Bakit talon ng talon? Parang palaka. Ang ingay-ingay, nakakadistorbo. Yung pala, mapatid, ramdam na ramdam pala nung sister yung presensya ng Lord. Kaya, mga patid, nung ating naintindihan, binago na ng Lord ang ating pag-iisip. Nagkaroon po ng dahan-dahang pag-aayos sa ating buhay. Discipline involves hard work. Tandaan natin, mapatid, ang disiplina may kalakip po ng matinding susumikap sa ating pong trabaho, di ba? Gigising ka ng maaga. Pag hindi ka nagising ng maaga, na late ka, di ba? Nagmamadali tayo, iba nagtataksi na. Pero mapatid, sa church, mag-a-alarm clock tayo, okay, 30 minutes more, tulog pa. Matagal pa naman, may awitan pa yon. Mamaya na ako maliligo. Pero kung meron po tayong hard work o discipline, gayahin po natin yung mga maaga sa church. Amen. Wag po tayong magturuan kasi lahat naman po tayo may mga mistake. Amen. Unahin po natin ang Panginoon. Pag sinabi natin may church tayong 12, kailangan kong gumising ng maaga. 11:30, magbibihis na lang yun. Kung tayo po'y magluluto, may prayer time pa. Kailangan kong gumising ng alas 7, alas 8 para makapag-pray ako sa Lord. Kung hindi naman tayo nakapagpuyat, mag-pray tayo ng maaga para pagdating natin sa church, hindi na tayo maraming mga sinasabi pa. Ang pag-uusapan natin, alam mo, nakaka-bless yung preaching ng isang linggo. Natouch ako. Salamat sa Lord at nakadalo ako. At ang lagi nating bukang ano ba yun, yung mga binabanggit, bukang bibig, yung kabutihan ng Lord. Amen. Sabi nga, discipline means discarding hindrances. Ibig sabihin, kapag meron kang disiplina, mapatid, dinidiscard natin yung mga hindrance. Parang yung sa kanal, mapatid, yung pag inalis mo yung barado doon, mawawala na yung hindrance. Magpo-flow na siya ng maayos. At ang tubig magiging malinis na. Kasi pag tinanggal mo yung hindrance, dudumi yan eh. Siyempre, masakit. Marami siyang mga lalabas na mga bara-bara. Kapag tayo po dinidisiplin, masakit yan, inaalis yung ating karakter, tinatapyas. Matigas ang ulo mo, ayaw mong sumunod. Nagpapacutics ka pa rin ba? Matigas ng ulo. Nagpapaputol ka pa ba ng buhok? Nagsusuot ka pa ba ng hikaw? Yung mga ganun ang kapatid. Pero kapag tayo ay nagpa-discipline sa Lord, alam nyo,
precious ka sa mukha o sa harapan ng Lord. Bulok kasi yan. Kaya Ang lahat ng precious sa harap ng Lord, magsabing, praise the Lord. praise the Lord. Tinatamaan ba tayo, mapatid? Yes, Lord. Kapag tayo ay Lord, pero tinamaan, nakakalinis. ibig sabihin, tinutuwid tayo ng Lord. Yes, Lord. Discipline means keeping your eyes on the goal. Kapag tayo po ay may disiplina, ibig sabihin, nilalagay lang natin ang ating isipan sa ating pong goal. To build your ministry, Medyas na akong itin. be oriented. Sa isang ministry, mapatid, dapat ang goal natin ay oriented. Meron pong mga pamilya na family-oriented. Alam niyo po ba yung family-oriented? Banting. Maayos ang kanilang Bandil. samahan. Hindi po yung iba kakain sa table na lang. Nung may kakain sa table, yung isa nasa upuan, nakataas ang paa, nagkakamay. Wala po silang kaka-orient-orient. At yung iba, kakain na lang, walang magpe-pray. Merong mga family-oriented sa isang table yan. Oh. Every Monday, lahat tayo, kahit may mga pamilya na kayo, magsasama-sama tayo. May ganung family. At kakain sila. Family-oriented. To build your ministry, mga kapatid, dapat make plan and set goals. Meron pong parable sa Bible about counting the cost. Alam nyo ba yung the parable of counting the cost? So ngayon nyo lang maririnig. Sabi po ng Lucas chapter 14 verse 28 to 30, basahin po natin. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog, ibig sabihin magtatayo ng isang bahay siguro to o templo. Look, ano pa sir, sorry. Lucas 14 14. 28 hanggang 30. Decatesera Ecosi Octo Trianda. Ang sabi po ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Kapag ikaw ay nagtatayo pala ng isang gusali, ito po ay hindi agad gagawin. Sabi ng Bible, ito ay gugugulin mo muna na merong pagtatapos. Ibig sabihin, pinaplano. Sabi po ng 29, baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos ang lahat ng mga makikita ay magpasimulang siya'y libakin. Diba kapag ang mga engineer, hindi nila sinabing, tayo mo na agad yan. Gusto ko ganyan, may CR. Gagawa muna sila ng plano. Dahil kapag tinayo nila yan na walang pundasyon, kapag yan nasira, sila po ay sisisihin. Makakasuhan. Sabi ng verse 13, nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi niya kayang tapusin. So the parable of counting cost, ito po yung katuruan, mga kapatid, na sa lahat ng bagay, meron pong pagpaplano. Meron pong isang istorya ng The Art of Planning. Alam nyo ba yung mga langgam? Sunod-sunod lang yan. Wala silang pangulo. Pero mapatid, meron nga silang unity. Ito po yung kanilang karakter. Kapag summer, lahat po silang mga kapatid nagtatrabaho. Full work. Talagang ang kanilang trabaho ay kumuha ng pagkain. At sila po ay maglalagay ng pagkain sa isang kanilang bahay. Kasi ang bawat langgam may colony. Kumbaga sa isang military, merong isang kampo. So sa isang kampo, doon po meron silang mga kanya-kanyang trabaho. Parang sa church, may kanya-kanya tayong trabaho. Nag-iimbak sila ng pagkain sa panahon ng tag-init. Dahil pagdating po ng tag-ulan o tag-baha, meron po silang kakainin doon sa loob ng ilang panahon na sila po ay nakakulong doon sa tag-ulan. The art of planning, mga kapatid, the desire to build. Ang mga langgam, nagbibid sila ng pundasyon. Pinaplano nila, mga kapatid, na hindi kayang pasukin ng tubig. Kaya nga, mga kapatid, yung parable of the counting the cost, meron po siyang planning. Ang unang katuruan, mga kapatid, you need to sit down first. Why? Whatever you want to do not just do it right away.
sit down first means plan. Pag may naisip po tayo mga kapatid na isang bagay, hindi po oro mismo gusto na natin. Sabi po ng isang parable, pinaplano, pinag-uusapan. Dahil kapag ito po ay naplano, ito po ay smooth. Amen. Walang magki-question. May kasabihan nga tayo, if you fail to plan, you plan to fail. Kapag hindi po tayo nagplano, tayo po ay nagpaplanong masira o mabagsak. Ang sabi ng Mark 11:24, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them. Mark 11:24. To build your ministry, mapatid, malapit na po tayo matapos. Be focused. Paano po tayo makaka-build ng ministry? Kailangan nating mag-focus. Focus on the goal. Ano po ang iyong goal sa iyong buhay Kristiyano? Amen. Ang lahat ng may goal, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Ang goal ba natin mga kapatid ay umattend lang ng church at uupo at uwi na? Di ba ang goal po natin mga kapatid, wala naman po sigurong may goal dito na ayaw makapunta ng langit. Lahat ng goal natin mga kapatid kung bakit tayo naglilingkod sa Lord ay ma-reach natin yung ating final destination. Ano po yung final destination? Heaven. Yung po yung inaasam-asam natin sapagkat pag wala po tayo na mapuntahan o makarating doon sa destination, hindi natin marating, at yun po ang sabi ng Bible, worse na mangyayari sa ating buhay. Kaya dapat focus natin ang ating goal. Kung gusto natin makapunta sa langit, kailangan makapunta muna tayo ng church una. Dahil kapag hindi tayo nag-church, paano tayo sa langit makakapunta? Ang church dapat inuuna natin. Gawain, bawat Bible study, kung kaya natin mga kapatid sa online, pilitin natin. Kung hindi man tayo makaabot, manood tayo replay or mag-comment tayo kahit sa replay. Ibig sabihin, nag-aaral tayo mga kapatid. Our destination mga kapatid is heaven. Magbago na tayo mapatid ng ating mga lakad. Iwan na natin ang ating mga dating lumang buhay. Ano ba yung lumang buhay natin? Yung mga dati mapatid, di ba? Kung meron man nagsusugal noon, siguro wala na nagsusugal ngayon. Di ba? Kung meron man mga nagiinuman noon, wala na siguro nagiinuman ngayon. Amen. Dahil ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon, meron pong heart of obedience. Ang sabi nga ng Bible, 2 Corinthians 5:17, alam niyo po yan. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Lahat po ng mga lumang bagay ay nagsilipas na. Amen. Di ba ang lagi na nating iniisip ngayon, gawain pag Sunday. Masayang-masaya tayo pag may gawain. Pero kapag walang church, mga kapatid, di ba malungkot tayo pag kinukuha tayo ng amo, namimiss ko ang gawain. Kapag ang tagal na tayong hindi nakaka-church, parang, di ba may mararamdaman tayong missing, may kulang. Parang hinahanap natin yung fellowship. Kaya nga mga kapatid, ipaglaban natin ang salita ng Panginoon. Katulad ng ginagawa ng mga kapatiran natin ngayon. So, nakaka-bless yung mga kapatiran na nagpapaalam. Ayan, si Sister Rose, lagi na siyang nakakapagpaalam ngayon. Amen. Pag kaya natin na makapagpaalam, gawin natin. Kasi alam ng Lord yung desire natin. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nakakapag-church, ay ayaw na nating mag-church. Gusto ng Panginoon, unahin natin siya. Ang sabi nga, mapatid sa isang illustration, ang agila, sa pagtatapos po natin, kapag meron po siyang planong biktimahin. Alam nyo, ang agila, meron po siyang strategy. Lilipad po siya ng mataas na mataas. At alam nyo yung kanyang eye vision, habang tumataas, lumilinaw pa yung kanyang vision. Hindi pa uso ang colored. Ang kanyang vision ay colored. Hindi black and white, mapatid. Wala pang HD noon, pero ang mata po ng agila, napakalinaw na. Habang siya po ay umaakyat pataas, syempre hindi po alam ng isda, mapatid. Kasi ang agila, isda po yung nakukuha niya.
kadalasan. Yung isda po na lumalangoy, nabibisyon niya po yan, napakalayo, napakataas. At pag siya po ay babagsak, napakabilis, parang bullet, kuha niya agad yung kanyang target. Meron pong strategy, mga kapatid, ang agila, na itinuturo po sa atin bilang isang Kristiyano. Ang gusto pong ituro ng Panginoon, magkaroon po tayo ng preparation, pagpaplano, mga kapatid, para sa ating pong paglilingkod sa Lord, dapat nakapokus tayo. Hindi po tayo maraming mga iniisip, gusto ko ganito, ganoon. Unahin natin yung gusto ng Lord. Kapag nasunod na natin ang gusto ng Lord, sasabihin ng Panginoon, well done my child. Sumunod ka sa process. Hindi mo sinunod yung gusto mong mabuti. Dahil maski mabuti yung gusto natin, mga kapatid, pero kung hindi tayo sumunod sa instruction, tayo po ay disobedient Christian. Tayo po tayong lahat, mga kapatid.